Pag-usapan naman natin sa video na to guys, kung paano nga ba nagagamit ng ibang tao yung energy natin para pagkakitaan nila or para mag-thrive sila tulad na lang ng mga tao na nag-aaral ng witchcraft Totoo ang narinig ninyo guys na yung mga nag-aaral ng witchcraft ay pwede silang mag-thrive sa energy ng ibang tao lalo na kapag ang energy mo, blessed ka. Pag true Christian ka kasi, na-sealed ka na ng Holy Spirit ni God, ay blessed ka. Dahil yan sa Holy Spirit, nakaka-attract ng blessings yung Holy Spirit na nakatira sa'yo, Kaya alam ng mga evil na tao ito, yung mga nag-aaral ng witchcraft, na ang mga Christian ay mga blessed sila. Kaya, ang gawain nila, nakawin yung blessings mo, di ba? Yun ang gawain nila kasi nakasaad yan sa Bible, sabi sa John chapter 10 verse 10, "The thief comes only to steal, to kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Di ba? Pinaalala nga sa atin yan sa Bible na ang magnanakaw daw, sino ba yung mga magnanakaw? Si Satan, yung mga demons niya, at saka yung mga agents niya. Ito na yung mga gumagamit ng witchcraft, Sila ay dumating para pagnakawan tayo, para patayin tayo, or para sirain tayo, sirain kung anong meron tayo, pinaalala sa atin. Katulad nga ng sabi ng iba, money is a form of energy, by analogy, di ba? Kasi magkaparihas, magkatulad ang kakayahan nila. Kumbaga, marami silang similarity, Katulad na lang ng ang pera at saka ang energy ay may kakayahan siya na maimbak, may kakayahan siya na i-exchange or palitan, may kakayahan din siya na i-convert into different forms para maisagawa natin kung ano man yung mga gawain natin, at saka para lumikha tayo ng halaga, katulad na lang ng sasakyan. Kailangan ng enerhiya ng tao para mapagana or mapaandar yung sasakyan, para mapatakbo yung sasakyan, at saka katulad na lang ng makina, kailangan din ng energy ng tao para mapagana mo yung makina. Ganun din ang pera, Ang pera, kailangan ng tao para ma-fulfill ng tao yung mga pangangailangan niya, para matustusan kung ano yung mga pangangailangan niya, para matupad niya kung ano yung mga pangarap niya, at para maisagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Kailangan ng pera, kaya parehas sila na mahalaga, di ba? Magkatulad ang kakayahan nila, kaya sinasabi, money is a form of energy, at ito ay naintindihan ito na ang mga gumagamit ng witchcraft, Kaya alam nila, ikaw na blessed ka, pag nakuha nila yung energy mo, manakaw nila yung energy mo, magiging blessed din sila. Kumbaga, mapasaka nila yung blessings. Maagaw nila yung blessings mo, manakaw nila yung blessings mo. Ikaw na totoong blessed, kapag naagaw yung blessings, naagaw yung energy mo, nanakaw yung energy mo, ay mapunta na sa kanila yung blessings, Sila yung magpapakasasa, sila yung magpapakasaya sa blessings na meron ka, di ba? Kaya dapat maingat tayo dito, Tayo na mga Christians, wala tayong alam kung paano gumagana ang witchcraft nila. Dapat malaman natin yan, dapat alamin natin para hindi tayo magiging biktima nito, So, alamin natin dito kung paano nga ba sila nagtatribe sa energy ng mga blessed na tao, Kaya mag-ingat tayo guys, Kasi kapag tayo binigyan-bigyan, halimbawa kapitbahay mo man yan, nagbigay ng pagkain sa iyo, hindi nagbibigay ng pusa yan, hihiling ng kapalit yan kasi gusto kang manipulahin yan. Halimbawa, nagbibigay ng pera, nagpapadala ng pera, kasi ang mga gumagamit ng witchcraft na ito, hindi naman kailangan na kapitbahay mo sila, kahit nasa malayo pa yan silang lugar, kahit sa ang lupalo pa yan sila ng daigdig, kailangan lang nila ng pangalan mo, kailangan lang nila ng picture mo, maisasagawa na nila kung ano yung maitim na binabalak nila doon sa isang tao, Kasi nga, witchcraft nga ang gumagana. Kapag nagkakast kasi sila ng witchcraft, ibig sabihin, nagtatawag sila ng mga evil spirit. Yung evil spirit ang magpi-perform para sa kanila, Kaya hindi kailangan kapitbahay mo yung mga witches na yan. Hindi kailangan kapitbahay mo yung mga gumagamit ng witchcraft na yan. Pwedeng nasa malayong lugar yan, kaya kanilang manipulahin. Basta, nakuha nila yung favor mo. Halimbawa, nabili ka, binigyan ka ng kung anong binigay sa'yo, tinanggap mo naman, parang suhol mo yun Halimbawa, binigyan ka ng pera, tinanggap mo kasi hindi akala mo maganda yung intention, hindi mo alam, binili na pala yung favor mo, diba? Kaya nga pinaalala sa atin, do not eat the bread of the stingy man, diba? Pinaalala sa atin sa Bible yan, kasi nga, hindi maganda ang intensyon ng mga yan, di ba? Naghahangad yan sila ng kapalit, maaaring, halimbawa, Kasi ikaw, halimbawa, nabili na yung favor mo, di ba? Nabigyan ka na, tinanggap mo, parang suhol mo yan Parang suhol mo yung binigay nila para kung ano man yung ipapagawa nila sa'yo,
susunod at susunod ka. Through witchcraft, no? Halimbawa, ipapagawa nila sa'yo, gusto nila kamutin mo yung ulo mo kasi parang may kuto, sobrang daming kuto na gumagapang. Yung energy na ginamit mo sa pagkakamot, magagamit nila yon para gamitin nila sa sariling kapakanan nila para maging blessed sila, di ba? Halimbawa, yung mukha mo, maramdaman mo maraming gumagapang, witchcraft yan kasi gusto nila kamutin mo yung gumagapang sa mukha mo. Para yung energy na ginagamit mo sa pagkamot, magagamit nila yun para maging blessed sila. Gano'n naglalaro ang witchcraft, no? Halimbawa naman, sariling experience ko, no? O kadalasan sa mga bahay na napuntahan ko, no? Magtataka ka talaga kasi yung bahay, may bubong naman, may ceiling pa. Pero kapag umuulan din sa loob ng bahay ko, no? Ang ceiling, nababasa ang resulta, nangingitim yung walls niya, nangingitim yung ceiling. Kaya, hindi mo alam, witchcraft lang pala ang pinapagana nun. Ngayon, kapag nilinisan mo siya, syempre kapag nilinisan mo, sobrang energy yung gagamitin mo kasi sobrang daming dumi. Yung dumi na yon projection nila yon. Kumbaga, dumi nila yun nilinisan mo, ibig sabihin, yung energy na ginamit mo doon sa paglilinis ng dumi nila, mapupunta sa kanila. Sila ang magpakasasa ngayon. Kung sila man ay nagninegosyo, makakuha sila ng maraming buyers, maraming benta, gamit-gamit yung energy mo. Ikaw ngayon na may-ari ng blessed na energy na yon, ikaw ang mawawalan, di ba? Ganon ang laro ng witchcraft, no? Kaya dapat maging maingat tayo. Naalala ko noong nagwardya pa ako, kaya pala yung manager siya ng parang department manager siya, no? May hawak siyang isang department. Ako kasi, pag naka-duty ako, mahilig ako maglinis ng pwesto ko, no? As in, kapag pwesto ko yan, wala ng problema ang mga janitress at saka janitor kasi ako ang naglilinis sa pwesto ko. Ngayon, nung nakita niya ako naglilinis, inutusan niya ako, idamay ko na daw yung mga walls at saka yung ceiling, linisan ko na rin daw. Di ako naman, syempre manager yung nag-utos, sumunod naman ako, nilinisan ko. Ngayon ko na-realize na kaya pala ang bilis ng pag-angat ng manager na yun, no? As in talaga, siya, department manager lang siya. Ilang buwan lang, umangat na siya kaagad. As in, naging assistant na siya sa buong building na. Tapos hanggang sa siya na talaga yung naging manager ng buong building. Diba? Grabe yung pag-angat niya. Gamit-gamit niya pala yung energy ko doon ko. Ngayon ko na-realize na baka yung manager na yon ay gumagamit ng witchcraft, no? Kaya marami ang naiinganyo sa paggamit ng witchcraft, no? Dahil nga sa benefits na nakukuha nila. Kaya pala sila mabilis lang maging successful dahil ganun pala naglalaro ang witchcraft nila, no? Maraming benefits sa kanila kasi hudang maisanla na nila yung kaluluwa nila basta lang kapalit ng blessings, no? Kapalit ng power, no? Napakasama, no? Na anong sabi sa Bible? Sabi sa Matthew chapter 16 verse 26, "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?" Diba? Ibig sabihin, ano daw ang mapapala mo kung napasayo nga ang buong daigdig? Halimbawa, naging successful ka, tapos naging famous ka, yumaman ka, dahil sa panggagamit mo sa energy ng ibang tao, nakanakaw ka ng energy ng ibang tao, naging blessed ka, naging successful ka, yumaman ka, pero yung kaluluwa mo naman ang mamamatay, di lang isang tao. Kaluluwa ang pinakamahalagang pag-aari na meron tayo. Dapat yan ang iniingatan natin kasi ang kaluluwa na yan, nag-i-exist yan hanggang kabilang buhay. Pang-eternal siya, di ba? Pang-eternal yung kaluluwa natin. Kumbaga, walang katumbas na halaga yan. Hindi yan matutumbasan ng pera, hindi matutumbasan ng kasikatan, hindi matutumbasan ng power ang kaluluwa. Kaya dapat yan ang iniingatan natin. Huwag natin sinasanla sa devil yung kaluluwa natin. Kasi kapag sinanla natin sa devil yung kaluluwa natin, alam na natin kung saan mapupunta yung kaluluwa natin balang araw. Doon tayo itatapon sa hell. Dapat ayan ang pinapahalagahan natin. Hindi yan matumbasan. Huwag nating pahalagahan yung mga material na bagay or yung mga temporary na positions na meron tayo sa mundong ito dahil hindi natin madadala sa kabilang buhay yan. Halimbawa, sikat na sikat ka ngayon, tinitingala ka ng tao dahil napaka-famous mo. Kapag namatay ka, makalimutan ka na ng tao, hindi ka na maalala ng tao. Kung baga pansamantala lang yung kasikatan mo. Kung mayaman ka ngayon, sobrang dami mong pera, tinitingala ka, nirerespeto ka kasi sobrang dami mong pera. Pag namatay ka, hindi mo madadala sa kabilang buhay yan, hindi mo madadala sa impyerno yan, hindi mo mapapakinabangan yung mga pera na inipon mo dito sa mundo, kaya wag mong pahalagahan yan dahil lahat yan, fleeting success lang yan, panandalian na tagumpay lang yan.
Habang nabubuhay ka pa sa lupa, magpapakasasa ka dyan sa kayamanan na yan, magpapakasasa ka sa power ng witchcraft na yan, magpapakasasa ka sa kasikatan mo, pero kapag nasa kabilang buhay ka na, anong mangyayari sa'yo habang buhay kang magtitiis doon sa impyerno? Diba? Mas pinapahalagahan nyo yung mga material na bagay, yung paggawa ng kalukuhan, kapalit ng kapangyarihan, kapalit ng pera, kapalit ng halaga. Hindi nyo na iniintindi yung magiging kahinatnan nyo, di ba? Hindi nyo na pinapahalagahan yung kaluluwa nyo. Ang iniintindi nyo yung ngayon, yung bukas hindi na, di ba? Ang sasama, no? Mga agaw ka ng blessings ng iba para maging blessed ka, hindi mo alam. Sa pamamagitan ng paggawa mo na yan, ay sunog na pala yung kaluluwa mo sa impyerno, no? Grabe ang mga kahibangan nitong mga ito, no? At saka, nakasaad din, the thief comes only to kill. Ako talaga madalas akong mabiktima nitong mga no? Kasi nga ang witchcraft ay nakakamatay ang witchcraft nila, no? Kasi may witchcraft na pwede kang lasunin. Sa pamamagitan lang ng masalita nila, malalason ka. Ako, may ilang beses na ako, no? Kapag bumibili ako sa mga tindahan na ang may-ari yata mga witch, nag-aaral ng witchcraft, talagang nararamdaman ko talaga na may kakaiba doon sa pagkain. Nalalason ako kasi pagkatapos kong kumain, nag-aalburuto yung tiyan ko. As in talaga, nagrarambol talaga yung tiyan ko. Tapos parang ang daming hangin, no? Kamalaman mo talaga na may spell yung pagkain kapag ganun, no? Parang gusto kang patayin nung may-ari ng pagkain na yun, no? Kaya mag-ingat tayo sa mga ganitong uri ng tao, guys, no? Dapat alam natin kung paano sila nagtatribe sa energy natin, kung paano nila ninanakaw ang energy natin, no? At saka, nagtatribe din yan sila. Halimbawa naman, may nakasalamuha kayo ng mga tao na nag-aaral ng witchcraft. Tititig yan sila sa mata niyo kasi isa lang ang reason nila yan. Hihigupin nila yung energy niyo kasi nga tulad ng nakasaad nga, ang energy ay pwedeng i-exchange, pwedeng magpalitan ng energy ang tao, di ba? Pwede tayong magpalitan ng energy sa pamamagitan ng pakikisalamuha natin sa iba. Pwedeng magpalitan yung energy natin. Magtaka kayo kung may mga tao na tumititig sa inyo, hindi nyo naman kilala, hinihigop niya ng energy ninyo. Minsan pa, yung mga anak nila, utusan nila, kasi mga anak nila, manipulado nila yan, ng witchcraft nila. Kahit mga baby yan, manipulado nila yan. Parang sila din ang gumagawa nun, kasi nga, manipulated nila yung anak nila para hindi halata na manghihigop sila ng energy ng iba, no? Gamitin nila yung anak nila para tumitig sa iyo kahit na ang baby maliit na maliit pa, wala pang kamuwang-muwang yan, tititig sa iyo dahil manipulado ng magulang na gumagamit ng witchcraft, no? Tititig yan sa iyo para ubusin yung energy mo, hihigupin yung energy mo. Ako, danas ko to, no? Kapag naglalako ako, napakadami ng mga naglalabasan ng mga nanay, ng mga bata. Mahalata ko talaga kasi yung mga anak nila tumititig sa akin. Kahit naman na malayo pa ako, tinititigan ako ng bata. Halata talaga na manipulado nila yung anak nila, no? Kayang-kaya nilang manipulahin yan kahit yung alaga nilang pusa, alaga nilang aso. Kayang-kaya nilang manipulahin gamit ang witchcraft. Kaya dapat tayo, maingat tayo sa ganitong gawain kasi kung hindi, tayo ang mawalan, no? Tayo ang blessed, tayo ang mawalan dahil mapunta sa kanila yung energy natin. Energy natin na nagtataglay ng blessings, energy natin na bless, mapupunta sa kanila. Sila yung magiging successful, sila yung magtatagumpay gamit-gamit yung energy natin. At saka nagtatribe din yan sila sa pamamagitan ng halimbawa, nanakawan kanila, kasi nga, bless nga ang energy mo. Halimbawa, nanakawan kanila, halimbawa, pera, or bagay man yan, kung ano man yan ninakaw nila sa'yo. Parang ibig sabihin nun, nanakaw nila yung blessings mo kasi nga witchcraft nga. Maraming kakayahan yung witchcraft nila kapag nanakawan kanila ng isang bagay or nadugasan kanila, halimbawa, pera man yan ang nanakaw nila sa'yo. Ibig sabihin, nanakaw nila yung blessings mo, no? Eh, pag hindi natin alam na ganun pala ang techniques nila, mapapahamak tayo, no? At saka, halimbawa naman, napansin nyo, maraming hingi ng hingi sa inyo. Ako, danas ko ito, no? Hindi naman ako mukhang mayaman. Kahit nakapambahay lang ako, lalabas ako. Halimbawa, lalabas ako sa labas, kahit sa palengke, kahit saan ako magpunta. Hindi man ako mukhang mayaman, kaya wala nga ako kahit isang alahas. Pero madalas talaga akong nilalapitan ng mga tao na hingi ng hingi, no? As in talaga, kahit saan ako magpunta. Kahit ang dami kong mga katabi, katulad na lang sa palengke, ang daming namamalengke, ang dami ko namang nakakatabi na mga mas mukhang mayaman tignan kaysa sa akin, pero ako talaga yung hinihingian ng tao kasi
Ang reason nila bakit sila nanghihingi, parang hinihingi nila yung blessings mo. Yung witchcraft nila maraming ang kakayahan. Kapag hinihingian ka, ibig sabihin hinihingi nila yung blessings mo. Yung blessings mo matatransfer sa kanila kasi hiningi na nga nila. Yun ang ibig sabihin kung bakit hiningian ka ng hiningian. Yung iba dyan, magpapanggap na pulubi. Kaya nila kasing magpanggap yan eh. Gawa nga ng witchcraft nila eh. Diba? Nakakapanlin lang sila ng tao. Magpapanggap sila ng pulubi para makahingi sila. Magpapanggap sila, mag-iibang anyo sila kasi kaya nilang i-transform yung ano nila, katawan nila, kaya nilang i-transform yan. Kahit anong gusto nilang maging itsura nila, kaya nilang i-transform yung sarili nila. So ngayon, kung wala kang discernment about dito sa witchcraft, talagang mapapahamak ka, no? Talagang mahuhulog ka sa trap nila, no? Pero kung ikaw, anak ka ng Diyos, protected ka ni God, hindi ka mahulog sa trap nila. Kasi anong sabi sa Bible? Sabi dito sa Proverbs chapter 26 verse 27, whoever digs a pit will fall into it, and a stone will come back on him who starts it rolling. Diba? Nakasaad nga dito, kung sino man daw yung naghukay ng hukay ay siya daw mahuhulog dito. At kung sino man daw ang nag-uumpisa na magpapagulong ng bato, ay babalik daw sa kanya yung bato na ipinagulong niya. Yan ang nakasaad dito, no? Kaya kayo na mga nag-aaral ng witchcraft na gusto nyong matrap yung mga Christians, yung mga blessed ni God, ay hindi kayo magtatagumpay kasi ang mga anak ng Diyos ay protected ni God, no? Ang nakasaad dito, kayo na naghukay ng hukay, kayo mismo ang mahuhulog doon sa hukay na hinukay nyo. Kayo na nag-uumpisang magpagulong ng bato, babalik sa inyo yung batong pinagulong nyo, kayo ang tatamaan, no? Kasi ako, danas ko ito, no? Kasi nga, alam nyo na kapag ang mga tao na nag-aaral ng witchcraft, kapag hindi ka nila kayang manipulahin, halimbawa, ano mang ipinapagawa nila sa inyo ay hindi ka nagre-react, diba? Halimbawa, ay gusto nila ay umihi ka or gusto nila umatching ka, kapag ikaw hindi ka nagre-react, hindi ka nag-response doon sa ipinoproject nila sa iyo, ay ibig sabihin powerless sila, wala silang power sa iyo, no? Hindi ka nila kayang manipulahin, hindi ka nila kayang kontrolin. Ang gagawin nila sa iyo ay i-curse ka nila, no? Pag mga anak ng Diyos ang kine-curse niyo, lalo na kung sumagot sa calling ni God, kung may calling kay God, sumagot sa calling niya, ibabalik ni God sa inyo yung curse kasi nakasaad yan sa Bible, nasa Genesis yan. I will curse those who curse you, I will bless those who bless you. Kahit magbasa pa kayo, kalkalin nyo sa Bible, nakasulat yan sa Bible, di ba? At saka nakasaad din yan sa Numbers chapter 23 verse 23 ang nakasulat dito. For there is no enchantment against Jacob, no divination against Israel. Diba? Kasi itong mga ano na to, mga chosen people ni God, hindi nyo kayang gamitan ng spell or witchcraft yan. Kasi mga protected ni God yung mga chosen people niya. Diba? Kaya kayo na gumagawa nito, siguradong babalik sa inyo kung ano yung ginawa nyo, di ba? Kasi yan nga nakasulat sa Bible, si God napaka-faithful. Kung nararanasan nyo na ngayon na bumalik sa inyo kung ano man yung spell, kung ano man yung witchcraft na ginagamit ninyo sa mga alagad ng Diyos, lalo na sa akin, no, na ako talagang punterian itong mga gumagamit ng witchcraft, no, kasi nga hindi nila ako kayang manipulahin. Dahil inuupos ko nga sila, nire-resist ko nga sila, inuupos ko, hindi nila ako kayang manipulahin, kaya ang ginagawa nila, kine-curse nila ako, no? Lahat ng kasamaan ginagawa nila sa akin, na-obsess na to sila sa energy ko, no? Itong mga alagad ni Satan na to, grabe na talaga yung pagka-obsess sa energy ko. Mula umaga yan, pagkagising ko, grabe na yung mga ginagawa nila sa akin, dahil nga, na-obsess nga sila, gusto nga nila akong mag-react, kasi nga, nadidisgrace sila kapag kasi, ang mga gumagamit ng witchcraft na ito, hindi nila mapasunod yung tao na ginagamitan nila ng witchcraft, sila yung nadidisgrace, no? Kaya ito sila na-obsess sa akin, no? Parang nagre-rely na lang ito sa energy ko, no? Gusto nila akong mag-react. Kahit pagkagising ko pa lang sa umaga, nakabantay na yan sila kaagad sa paggising ko, no? As in, nararamdaman ko kung ano-anong ginagawa nila sa katawan ko, kung saan-saang bandang kumakati sa katawan ko, mula ulo hanggang paa. Nararamdaman ko talaga sila yan. Tapos, yung sahig ko nagmo-moist kasi gusto nila punasan ko, imap ko ng imap para yung energy na ginagamit ko sa pagmap gagamitin nila. Minsan naman pag naglagay ako ng basura sa labas, talagang yung basura ko ay kinakalat ng daga, no? Para linisin ko yung, kasi dumi nila yon, kapag nilinis ko yung energy na ginamit ko sa paglinis ay mapunta sa kanila. Grabe na yung pagka-obsess, grabe ang pamimirisyo sa akin itong mga alagad ni Satan na ito.
sobra na talaga yung kahibangan nila sa witchcraft nila dahil nga kung bumalik sa kanila kung ano yung ginawa nila sa akin, no, parang sila yung nagsakripisyo doon sa ginawa nila dahil nakasulat nga sa Bible kung sino yung naghukay ng hukay ay siya ang mahuhulog dito, di ba? Kung sino yung nag-set up ng trap laban sa kapwa nila, sila yung matatrap kasi yan ang nakasulat dito. Si God napaka-faithful yan. Sisiguraduhin ni God na lahat ng nakasulat sa Bible niya pawang katotohanan, walang kasinungalingan yan. Ayaw nyo kasing maniwala, binalaan ko na kayo noon pa man. Huwag kayong magpaplano ng masama sa kapwa ninyo kasi siguradong babalik sa inyo, lalo na kapag ang pinagplanuhan ninyo ay mga alagad ng Diyos, totoong alagad ng Diyos, nagmamahal sa Diyos, ay hindi hahayaan ni God na yung mga anak niya na nagmamahal sa Kanya ay ipapahamak niyo. Hindi hayaan ng Diyos yan, di ba? Faithful si God sa mga salita niya. Kaya sisiguraduhin ko sa inyo na kung ano man yung trap na sineset up ninyo sa mga alagad ng Diyos, lalo na kung sumagot sa calling niya, ay babalik at babalik sa inyo, no? Ganun nga ang nakasaad sa Bible, di ba? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ganun din ang mangyayari sa iyo. Yun ang golden rule na kasulat din sa Bible, no? Kaya sana tayo ng mga Christians, tayo ng mga alagad ng Diyos, dapat ay may idea tayo dito, no? Dapat ay alamin natin, pag-aralan natin kung paano naglalaro yung witchcraft nila dahil nga tayong mga Christian, tayo ang punteriya ng mga gumagamit ng witchcraft na ito. Napakadami na yan nila kasi nga, tulad nga ng sinasabi nila, ang witchcraft daw nila ay nagbibigay ng saksi sa kanila kaya sila naiinganyo sa paggamit ng witchcraft. Magbibigay ng saksi sa kanila, no? Nagiging famous sila, nagiging mayaman sila, gawa nga nung maraming kakayahan yung witchcraft, no? Kaya naiinganyo sila sa paggamit ng witchcraft na ito, kaya dapat na lang sa atin na mga Christians, mga alagad ng Diyos ay may kaalaman tayo regarding sa witchcraft na ito para hindi tayo mahulog sa trap ng mga kaaway natin, no? Kaya sana guys, no, maging aware tayo dito para hindi tayo mabiktima, no? So, yun lang naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!